Hi guys, welcome po sa ating 169th episode. Hi sir, kamusta? Ang lagay? Ayos? Okay, tapos na. Ano natatandaan mo last week, sir? Last week is ang pinag-usapan natin, yung mga hindi naman sin, Yeah. pero nakaka-apekto. Yes, exactly. So more on about sa ano pa rin no? Liberty. Huwag mong gamitin kalayaan mo para mas stumble yung ibang tao. Oo, parang ganun. Kasi may mga ginagawa tayo na wala naman sa Biblia ang sinasabing kasalanan. Yes, exactly. Pero may epekto pala siya lalo na sa ibang tao, lalo na kung hindi mature. Oo. Ayun. Oo. Actually, may mga cultural differences din Yes. dahil yung pag-uusap talaga nila dito is about dun sa Gentiles at saka Jew. Ngayon kasi Christian age niya no? So it doesn't matter kung Jew ka o Gentile ka. Now, sa Gentile, maraming mga culture doon. Yes. Di ba? Sa kanila, ang culture is yung pagkain nga ng mga hinandog sa Diyos-Diyosa. Di ba? Yung mga pag-inom ng blood dahil related sa parang pagan practice. Yung mga ganun. Tsaka kasi, orgy. tsaka sa Leviticus kasi, yung dugo, yun kasi yung buhay. Meron talagang command sa Leviticus na huwag kang kakain na yung dugo is nandoon pa. Sapagkat nandun yung buhay. Strangled, di ba? Tapos yung Jew naman is very strict. Paano ngayon pag nagsama? Yes. Sila with different... Di, huwag tayo lumayo, sir. Personality nga lang Nagkaka-conflict na Paano pa kayo in different races? Kapag nagsama sa isang fellowship. So, hindi nakaligtas yung unang Christian sa ganong issue. Meron talaga. May issue talagang ganon. At yun yung mga nire-resolve ni Paul, particularly dito sa Corinth. Yes. Dahil mga iba't ibang klase ng tao. Sa simbahan natin, maraming mga background yung mga tao. So, siguro, in some ways, we've been insensitive Yes. sa mga ibang ay, hindi ko alam ano pala siya. Ba't ko yun nasabi? Di ba? Parang ang insensitive ko. So, minsan nagkakaroon tayo ng trial and error. Yes. Ikaw, sir, anong personal na ano mo doon? Experience mo? Yung mga personal differences? Yung approach sa pagko-correct. Yun, laging ini-issue sa'yo yun. Kasi, ako naman yung sa joke. Parang, what about sa joke? Hindi, kunyari, kapag meron ako sinabing humorous, tas, ay, hindi pala ano sa kanya. Okay. Parang offensive pala yung dating. Ganun. Pero mainam is... But parang may laman, di ba? Pero sa'yo, wala lang. Pero mainam, pag na-aware ka. Ayan, pag na-aware ka na may mga gano'n. Saka di ba kamo, yung may mga iba, yung mga nagtatanong, ay, kailan ka mag-aasawa? Kailan kayo mga gano'n? Lately, hindi naman na siya masyadong... Hindi na, Sa church, no? Medyo nag-walk kasi, Basta ang iniisip ko lang is laging ganito. They may deny this fact or not, pero well-meaning naman sila. Ibig sabihin, maganda intention nila kaya sila nagtatanong. Thinking na magiging masaya sila or curious lang sila, bakit ganon. Sa akin naman, ang iniisip ko na lang is, I have two options. I-explain ko ng dahan-dahan pero mahaba. Or ngitian mo na lang sila o sige, hayaan mo na. Hayaan mo na. Huwag kang mag-alala sa akin. Pwede kasing gano'n na lang yung isagot. Pero kunwari, Christian to Christian, pwede mo siyang i-explain ng maayos Oo, kung parehas kayo subjected sa truth yun. Walang offend na kapag yun na yung namagitan Biblia. May ano kasi tayo inaralan natin yan sa 1 Corinthians 7, di ba? Yeah. So, minsan may mga personal biases kasi tayo. Parang, porkit tayo, merong family, akala natin yun ay standard. At the end of the day, whether hindi naman yun sin, tama naman, or nakaka-glorify naman kay God, the point is, malaya naman tayo. Actually, may warning pa nga na kapag ikaw pumasok ka sa ganong relationship,
is yung attention mo talaga, you have to give doon sa family mo. So, ibig sabihin, merong pros and cons. Sa pag-aasawa, minsan yung isa single. Yes. Diba? Yun lang naman. Sabi nga, pag ibinigay mo na may buhay mo sa Diyos, iniwan mo yung mga ganitong bagay, sabi, is magkakaroon ka ng more brothers, sisters, ganito, or blah, blah, blah. Kaso nga lang kasama yung tribulation. Ayan. Ngayon, pag-uusapan natin, Sir John, is a very practical Yes. na issue sa isang simbahan. No, dahil 'di ba sa Bible, maraming nagsasabi na dapat hindi lahat ng nasusulat daw sundin mo kasi cultural lang daw. Okay. O pangalawa, sabi lang daw ito ni Paul. Okay. Hindi si Jesus ang nagsabi na to. Opinion lang ni Paul. Okay. So hindi natin kailangang bigyang bigat. Okay. Yung isang nasabi ko kanina, ulitin ko lang, kultura daw ito. Okay. At maraming mga iba pang Now, having said that, pwede kasi nating i-dissect kung cultural ba talaga o hindi. Kasi, knowing Paul, nagko-quote siya somehow ng mga verses sa Old Testament na pwede nating makita kung is he trying to cultural, to advance yung isang cultural practice o talagang mayroong malalim na dahilan na hindi cultural. Okay. Yun. So yun yung magandang dadaysikin natin Yes. dito. So isa ito sa mga pwedeng maging controversial Okay. kung meron man. Baka ito yun. Yan muna. Okay. Okay. Sa 2, verse 1 lang. ang 1 kasi sa akin, gayahin nyo ako. Yun. Yun lang. Gayahin nyo ako kung paano ko ginagaya si Christ. Okay. Ang tapang ni Paul dito, no? Actually, hindi siya mayabang. Kumbaga, Imitate me as I imitate Christ. kumbaga parang simple lang niya sinabi kasi alam naman natin and without doubt na si Paul is obedient kay God. Obedient na nakita mo naman na talagang sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras is talagang nagsishare siya at nagiging obedient siya kay God. Now, Yung sikap niya. yes. Ngayon, hindi natin sure if itong imitate me as I imitate Christ is yung previous chapter ba na referring sa sundan nyo ang aking mga halimbawa na gusto kong mabless ang ibang tao instead na unahin ko ang aking sarili. Pwede kasi kahit may liberty siyang gawin, Yes. hindi niya ginagawa for the sake of the brethren. For the Jews, I became like a Jew. Oo. So, hindi tayo sure kung yun ba. O pwede naman yung kasunod. Ang sabi is, sundan nyo ang aking halimbawa at irespeto ang mga kautosan at mga alituntunin ng Diyos at ang otoridad sa loob ng simbahan. Okay, sir. Sir, ang issue kasi ngayon, sir, na nakikita natin, Yes. kapag meron ng tinatawag na utos, allergic na yung Christian na ngayon yan. Kasi hindi na daw by law, Okay. by grace daw. Okay. May utos pa rin ba sa panahong Kristiyano? Oo naman. Ang nawala lang is yung bigat ng batas na iniaatang sa atin. Kasi si Jesus na yung nag-fulfill ng law eh. However, time and time again, pag may ganyan ako na-encounter, lagi ko sinasabi is, yung bigat ng law na nakaatang sa atin before is inialis na. Pero, hindi nagbago ang standard ni God patungkol sa kabanalan. So, Kunyari, nung araw, bawal pumatay, di ba? hindi ka pa rin papatay ngayon. Pero this time, ang motivation mo, hindi na yung At saka ang sinabi ni Jesus dito, yung magalit ka lang sa kapwa mo. So, nagkaroon ng mas deeper meaning na about siya sa depravity ng man. Kaya mo yun nagagawa, hindi mo nga nagagawa yung act, pero sa loob mo, nagagawa mo na, as if na pinatay mo talaga yung ngayon tao. sa panahon kasi ng church age, no, is madaming mga ganun eh. Yes. Madaming mga gawin mo to, gawin mo yan. Yan. Isuot mo to, isuot mo yan. Tanggalin mo yun, tanggalin mo yan. Makasama ka dito, huwag mo pakasamahan yan. Okay. Yung mga ganun eh. Mako-consider ba natin siyang by law? Depende. Okay? Meron kasing law ni God, meron ding law ng man. Di ba? So, umaga, we have to be discerning on that part. Parang, walang bearing. Oo. Inutos mo lang. Kumbaga, hindi tayo nag-i-impose sa mga tao regarding sa mga bagay na hindi naman directly ina-address ng Biblia. Sa church, sir, ano yung napansin mong, sa tingin mong legalistic practice?
Sa church natin. Hindi, kahit sa buong Christendom ngayon. Yung pananamit. Apa na naman. Actually, pagsuot ng... Mga pants, ganun. Yun sa mga babae daw. Bawal daw. Yung hindi pagpuputol ng buhok. Okay. Sa ibang church, may ganun eh. Ano pa ba? Yung... Actually, yung hindi daw pag-mission, mapupunta ka impyerno. May narinig May na... ganun eh, may Hindi ko siya narinig na actual doon sa particular na tao na yon. Pero Second nakarating hand. din sa... Second hand. Hindi naman lahat is tinawag na mag-mission para sa ibang bansa. Ano pa ba? So, nung time ng worship team, Okay. kapag malikot ka, di ka nag-worship, mga ganun. Pero... Kapag tuod ka, di ka rin nag-worship. Pero alam natin si David na halos hubot-hubad na nagsasayaw sa harap ng Diyos. Mm-mm. At dinespise siya ng kanyang asawa. Mm-mm. Hindi na bless yung asawa. Mm-mm. Ayun. So, kumbaga, walang formula. Walang formula sa kung ano yun. Pero merong modest and proper actions, pananamit, at saka Yung behavior. magandang balance. Yun. Yung magandang... So, simple dito, binabalance niya. Exactly. Oo. Yun. So, ngayon, ang nakakatakot kasi sa pagsasabi na imitate me as I imitate Christ, kaya walang gano'n nagsasabi dito, is because alam natin na tayo ay may mga failures, may mga kasalanan. Parang tingin natin hindi tayo yung best example. Saka susceptible ka sa Pride. sa test din. Tsaka sa pride. Ngayon, ang lagi natin sinasabi, huwag akong tingnan nyo, tumingin kayo kay God. Though hindi Madalas naman yun. siya mali, talagang kay God naman dapat talaga nakatingin ang lahat. Pero kumbaga, ito ay paalala sa atin na kung tayo yung nag-share ng word ni God, is makita rin sa ating buhay yung ating sineshare. Now, yung mga tao, if naghahanap sila ng physical na pwedeng sundan, tuturo mo yung sarili mo not out of pride, kundi actively mong ginagawa at sinusunod si God. At makikita yun sa buhay mo. Kasi sinabi din, you will know them by their fruits. Yes. At ito pa, di ba nung nandito si Jesus, sabi niya, I am the light of the world. Yan. Pero nung si Jesus is aalis na, ang sinasabi sa atin is, you are the light of the world. So, ibig sabihin, nung nandito pa si Jesus, nagdiningning siya at siya yung dinodraw niya yung mga tao unto Him. Nung nakarating na siya sa langit, ang gawain natin is i-reflect yung liwanag na yon. Ngayon, kung gano'n naman pala, pwede natin gawin yun. Yung, hindi yung tuturo mo hindi, kay Christ lang. Para saan pa daw na bumabay Holy Spirit, di ba? Kaya, exactly. Si Isaac po narinig ko rin dyan Parang sinasabi niya na, bakit natin iniiwasan yung responsibility? Okay. Responsibility kasi yun Takot siguro. Minsan takot din na... Pero kung mamumuhay ka sa takot, di ba? Paano ang Kristiyanong namumuhay sa takot? Perfect love casts out fear, di ba? Kung natin ganito pag-share, ayaw mag-share kasi greater yung judgment, pero kaya mo naman mag-share talaga. So, nabubuhay ka out of fear. Actually, may judgment ka rin doon. Yeah. Nabubuhay ka out of fear, pero hindi ka nabubuhay out of love. Pero totoo, sir, may judgment yun. Kunyari, able ka. Sin of Omission. omission. Neglect. Akala natin walang discipline or punishment sa ganong bagay. Kumbaga parang ikaw yung may talent na tinago mo binaon mo. Di ba? Bakit? Ayoko mag-take ng race. Parang ganun yun. Parang ganun yun di ba? Tandaan natin, hindi si Paul ang worthy example. Kundi si Paul na follower ni Jesus ang example. Sinabi naman niya, as I imitate Christ. Oo. So, kung ibig sabihin, kung hindi niya ini-imitate si Christ, wag ko siya sundin. Kaya magandang balance yung imitate me as I imitate Hindi Christ. imitate me lang. Hindi rin siya nagyayabang na hindi ako magfo-falter dito, hindi ako mamali, hindi ako magkakasala. Wala siyang ganun Kaya may ginamit siyang term na as I imitate Christ. So ongoing siya. Yun. Present tense, no? Yes. Sige, basahin mo lang kung wala akong tubig. Ay, sige, sir. Hanggang 3. Hanggang 3. Natutuwa ako sa inyo kasi lagi nyo akong naaalala at sinusunod nyo ang mga teachings na binigay ko sa inyo. Pero gusto kong maintindihan nyo na pinakamataas si Christ sa kahit sinong lalaki. Mas mataas ang lalaki sa misis niya at mas mataas ang Diyos kay Christ.
Sa English, ano yung pinaka-term doon? Yung regarding sa... ito. But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of a woman is man. And the head of Christ is God. Now, yung paumpisa kasi dito, pinupuri niya yung mga kapatid niya sapagkat naaalala daw siya sa lahat ng bagay at Oo. iniingatan yung mga tradisyon. Una sa lahat, this is sarcastic again. Hindi hindi naman totoo na inaalala siya ng mga brethren niya na taga-Corinthians in all general, things. Yeah. In fact, di ba nga, kinahihiya nga nila si Paul kasi nga parang kimi si Paul na hindi siya katulad ng ibang mga leaders, di ba? Kasi more on political kasi sa Corinthians eh. So this is more on sarcastic. So medyo pasubali yung kanyang ano. No? At hindi totoo na kinip nila yung traditions. Yung traditions kasi na binabanggit dito, hindi necessarily yung mga ceremonies and rituals. Yung traditions dito, yung Way mga of life? teachings ng apostles. Way of life ba? Hindi, teachings, way of life ng Christian or teaching ng apostles. Ibig sabihin yung mga katuruan ni Christ. Apostles' teaching. Hindi nga nila kinikip. Kaya nga may mga problems, di ba? Kasi kung kinikip nila yon hindi magkakaroon ng problema. Corinthians. 1 Corinthians 2. So, hindi ito yung may pagka-allergic kasi tayo pag mga rituals and ceremonies eh. Akala natin yung mga legalistic lang na actions eh. Teka lang, lagi natin kasi nababanggit yung legalistic eh. Ano ba yung legalistic? Legalistic is nag-i-impose tayo ng mga commands na una, maaring it appears religious or godly pero hindi naman talaga kinocommand ni God. So parang dead works lang din. Or pangalawa, it might be kinocommand ni God for certain people or certain circumstances or on a specific context. Ang ginagawa natin, iniiba natin yung context. Gine-generalize mo minsan. Yun. So for example, ito command sa lalaki, ito naman command sa babae. General mo na lahat na ganon. Medyo... Kaya nga, di ba? Parang, mag-abroad ako, brother eh. Bakit? Sabi kasi ni God sa akin go out sa country. Sinabi kay Abraham. Ayun nga. Ano yung sabi kay Abraham? You go out of your father's kindred. Basta may Parang ganun eh. So, yun naman ay may specific na Yung nation. Di ba? para mabuo yung nation ng Israel. Now, dito tayo sa medyo controversial ay paliwanag. Sinasabi dito dun sa head of every man is Christ, head of every woman is man, head of Christ is God. Sineset ni Paul yung foundation ng kanyang pagtuturo regarding sa order. Oo, tama sir. Submission, order and submission. Yes, authority and submission. Authority and submission. Ngayon, allergic pa rin tayo dyan dahil siguro yung mga iba din nanggaling sa isang church na merong abusive na authoritarian, Yes. Di ba? So, ngayon, kung nalipat ka sa sabihin nating mas biblical na simbahan, Okay? may authority pa din. May submission pa din. Yes, exactly. Ito, yung relationship, lahat ng relationship na meron is kailangang may order Yes. ng authority and submission. Kaya groupings lang sa thesis eh. May order and authority and accountability. Alam mo kung ano yun, sir? Ano yan? Between man and man, human and human, may authority and submission. Yes, exactly. Wife, submit. Husband, yung di ba? Okay. Head, between God and man. Yes. Meron tayo din. ang susunod sa Diyos. Tayo magsasabi. Between God and God. Between God and Christ. Diba? Or the Father and Son. Diba? Yun. Meron din. Meron. May din. Kasi nag-set na example si Jesus eh. Ibig sabihin ba nun ay mas mababa ang pagka-Diyos ni Jesus Hindi. kaysa sa Ama? Hindi. Parang sinabi mo na higit ang lalaki kaysa sa babae. Parang gano'n. Hindi naman gano'n. Yun. Kasi mamaya babalansin din ni Paul yan. Now, isa-isay natin. Meron lang certain roles and assignment. Ngayon, tatlong prinsipyo kasi yung ini-establish dito ni San Pablo.
order, kaayusan. Okay, order. Authority, ibig sabihin, sino ang namumuno. Sovereign. Okay, accountability is pananagutan. Ano gusto? So, ibig sabihin, pag tayo hindi obedient dito sa mga bagay na to, tayo is Chaos. Oo. Chaotic to. chaotic. Hindi, wala tayo sa will ni God. Take note 1 Corinthians 11 pa lang to, alapay 14. Kasi sa 14, mas diniinan niya yung particular sa order at saka sa babae. Okay. Yan. Ngayon, isa-isahin natin dun sa part na, ano ba ang head? Pag sabing head, it might be source, pero it might be deeper than that, authority. Authority. Ayan. Yeah. Okay. That's the... So, in full Proper term. sense, head is headship or authority. Now, una sa lahat, the head of every man is Christ. Yun, Agree tayo malinaw. doon. Agree tayo doon. Yun, malinaw na si God is over sa tao. Ibig sabihin, lahat naman tayo, nilagka ng Diyos, That's maganda. over. May komentaryo dito, sir. Oo. Ang madalas sabihin Oo. is God or Christ, is the head of the church. Mm. Pero dito, hindi church ang binanggit. Oo. Man. Oo. As in male. Oo. Tapos tignan nyo the head of every man is Christ. Ngayon, may kailangang pag-overcome na gagawin dito. Okay. Kasi lalaki si Christ, lalaki din yung man. So, meron siyang tawag dito, denying of self na kailangan gawin na hindi, kailangan ko mag-submit kasi Diyos to Diyos si God Kristo. Okay. So, magkaiba ang tao at ang Diyos. Okay? No-brainer yun. No-brainer yun doon. Pero itong susunod na dalawa, hindi sinasabi na greater yung isa doon sa isa. Kasi dito sa pangalawa naman, the head of every woman is man. Ngayon, paano naging head of every woman is man? Kasi, ang babae ay hinugot sa tadyang ni Adan. Pangalawa, binanggit din na it is Adam first before Eve. Pangatlo, hindi si Adam ang na-deceive. Si Eve. Hindi si Adam ang na-deceive, si Eve. So, meaning to say, walang cultural na binabanggit dito. However, hindi rin sinasabi na inferior ang babae kesa sa lalaki. Walang In terms of intellect. Oo. Walang sinasabing ganun. Kaya nga may dalawang option yung babae regarding sa verse na the head of every woman is man Una, pwede niyang gayahin yung man patungkol kay Christ na i-overcome niya yung pagiging rebelde niya at mag-deny sa sarili at magpasakop kay Christ. Yun yung pwede na i-imitate. Kasi ano daw yun nature dun sa fall. Oo. No, sinabi kay Eve na mula ngayon, you will desire for your husband. Na ang ibig sabihin daw ng desire To is usurp. to usurp. Ibig sabihin is agawin ang pamumuno. Kasi pag sinabi usurper ka ng throne, gusto mo agawin yung trono. Akala, porket yung translation kasi natin is desire, isipin mo, paano naging sumpayo? Di ba inam nga, ang desire ng babae is yung lalaki. Hindi siya makikiapid, di ba? Kasi ang desire niya, asawa niya. Hindi kasi yun ang original na translation. Pag inaral natin yung original. Or, pwedeng ang option naman niya, wag yun lalaki ang gayahin niya patungkol kay Christ. Ang Bilang banda naman, sir, para lang balance. Ang temptation naman sa lalaki is hindi ka mag-lead. Oo, pero Timidity. pero ipakikita nga din mamaya doon pag in-explain siya sa lalaki. Ngayon, ang babae, ang choice niya is either gayahin yung lalaki na yes, rebellious yung spirit pero kailangan niya i-overcome towards kay Christ, or gayahin niya si Christ towards kay God the Father. Yan na. Either way, kailangan mong mag-submit. Parang si Kristo sa Diyos. Yes. Na bagaman siya ay Diyos, ay hindi umaktong, di ba? It's not a robbery to equal himself with God. Yan. Pero hinumble niya yung kanyang sarili. As a mere man, mere slave. Ngayon, dalawa lang pamimilian ng babae. Katulad ka rin ng lalaki, na rebelde yung heart patungkol sa Diyos, pero kailangan niyang i-overcome kasi
kailangan natin magsabit sa Diyos. Or pangalawa, gayahin si Christ, na though equal sila with God, is hindi niya inexalt yung sarili niya equal with God. Instead, hinambol yung sarili niya. Kaya inexalt yung pangalan niya, name above all names, di ba? Yung role, no? Oo. So, ibig sabihin, ang babae, walang choice, kundi mag-submit. At walang binabanggit dito na woman is head ng kahit ano. Dapat malinaw doon na ang woman is not a head ng kahit ano. Walang binanggit sa verse na to. Ngayon baka itanong natin, ibig sabihin bawal yung babae sa paglilid halimbawa sa politics, sa organization. Hindi. This is just pertaining patungkol sa tahanan at patungkol sa church. Actually, kahit sa church nga, kunwari, mga ano lang naman, mga deacon jobs, may deaconess naman, wala namang problema dun eh. Dun lang sa part na kailangan mo i-represent si Christ, yun is hindi mo pwedeng kunin kasi lalaki talaga ang inatas dun. Ulitin ko. May certain roles talaga tayo. Equal ang lalaki at babae. Yes. Hindi inferior yung babae. Meron Hindi superior lang, yung babae. oo, meron lang binigay na role talaga si God. Ngayon, kung hindi, bakit ganun yung binigay na role ni God? Wag tayo ang questionin doon. Si God ang tanongin mo, bakit yun yung sinit? Yung pat. No. Though, Ano ang karapatan ng pat? anong karapatan ng paso na sabihin doon sa magpapaso na ganun yung gawin sa kanyang shape? Oh. Yun. Ngayon sabihin unfair. Okay. Isang ano tawag diyan? Isang sinasabi cultural, hindi nga ano. Walang binabanggit na Pangalawa culture dito. is opinion ni Paul. Si Paul lang to. Kung ito ay opinion lang ni Paul, hindi niya i-quote yung Genesis. Kaso nga lang, the danger dun sa ganon Okay. is tayo ang magdi-decide. Oo, tayo magde-decide. Hindi, tayo magdi-decide sa buong Biblia. Yun nga. Yun nga yung danger. Tayo magdi-decide sa buong Biblia kung, ay, ito, ano lang to. Si Paul lang. Ay, ito, okay to. Kaya nga yun yung point. May hinabasa nga akong pastor na parang finifilter eh. Yung ba sabi finifilter? Ay, si Paul na nagsabi to. Ay, hindi ko kailangan, kaya si Paul o si Peter yung nagsabi niyan, kailangan nating ma-discern if this is inspired by the Holy Spirit. Now, if this is inspired by the Holy Spirit, kailangan nating i-obey. Huwag natin sabihin na, hindi, si Paul lang may sabi niyan eh. Well, sa kasal naman, malinaw, di ba? Na, wife, di ba? Submit to your husband. Yes. Diba? Malinaw naman yun. Oo. Issue lang din siya talaga dahil feminist na kasi eh. Oo. Yung movement eh. May movement na noon hanggang sa ngayon. Oo. Equal rights with women. Okay ako dun. Ako, wala nang problema sa equal rights in terms of access. Yeah. Equal rights in terms of pay. opportunity. Pay. In terms of pay. In terms of tawag dito, opportunity sa career. Hindi man ako against dun eh. Oo, pro pa nga ako eh. Pero kapag ang tinatahak na ay patungo sa church authority at saka yung headship sa loob ng tahanan, I am very sorry to say. Yun yung ordained na role na binigay sa atin. No. Kaya nga tinanong ko yung mga estudyante ko eh. hindi ako 100% sa gender equality. Yung mga ganon. Ako naman gumagawa na sa office ngayon. Sasabi ko, hindi ako 100% agree dyan. Mamili kayo. Kung mabigat yung galon, di ba? Minsan hanap kayo ng lalaki para buhatin. I'm not saying na mas mahina yung babae sa lalaki, pero in certain biological areas, hindi magkamuka ang built ng lalaki at saka babae. Again, it doesn't make you inferior. Ang sinasabi lang is, pareho niyong kailangan yung isa, lalaki at babae. Ngayon, ang point ko doon is, yung submission kasi dito is hindi because of tyranny. Yes. Because of love. Yes. Diba? And pangalawa, yung submission dito is ito yung pagrespeto sa order ng binigay ng Diyos. Kumbaga, dapat doon pa lang wala nang mahabang discussion eh. Bakit kailangan ganyan-ganyan? Yan ang binigay na order ng Diyos. Ikaw ba kukwestiyonin mo bakit kay Jesus lang ang tao pwedeng masave? Wala bang ibang way?
Bakit si Jesus lang? Napaka-unfair naman, napaka-sikip naman, napaka-strict naman, napaka-one-sided lang naman. Bakit siya hindi tinatanong? Di ba? Ano pa? Bakit tawag dito, kailangan buong puso yung ibigay sa Diyos, hindi mo pwede magtira sa sarili? So, kumbaga, Uso yun. again, though yung sinasabi ko is hindi naman directly parallel doon sa regarding sa gender or regarding sa umpisa pa lang may rules na sineset si God para sa atin, para walang chaos, walang disorder. Now, ulitin ko. Chaotic no? Naulitin ko, hindi inferior ang babae sa lalaki. It is just a matter of respecting kung ano yung sinabi ni God. Roles and assignment. May mga bagay na nag-excel ang lalaki for certain areas, Yes. and then as well sa Meron di babae. Kunwari sa mga nitty-gritty and details. Actually, yung kunyari, di ba sinabi yung sa women will be saved by childbearing? Di ba? Kasi, bakit mayroong maternal instinct na Yes. agree naman ng madla? Yes. Na may maternal instinct Yes. sila na yung lalaki hindi alam yon. Yes. Bakit? Biological. Biological. So, mas okay sila sa babae, sa kanilang genetic makeup, Yes. biologically, Ah. na mag-raise talaga ng mga godly men, godly women. Ito, di ba? Siyempre, na-observe mo yan sa mga may asawa at may anak. Dalhin pa natin sa mas mababang uri, mga hayop. Okay. May maalaga ko hayop. Makikita mo yung kunwari, ang tawag dito, maldita o masungit yung pusa. Pero nung nagkaanak siya, alam niya na pag tumawag yung anak niya, pupuntahan niya at pakakainin. Kumbaga, gets niya agad yun. Pero yung asawa niya o yung tatay na pusa, ala siyang ganun na kailangan ng pakainin. That's yung Ganyan. instinct, no? O kaya kunwari, nilipat ng pusa yung anak niya sa isang lugar, tapos pinuntahan mo, susunod siya. Iisipin niya na baka kukunin mo o gagalawin mo, aagawin mo. So, kumbaga, meron silang hayop na yun, meron silang ganong instinct. How much more pa yung hiningahan ng Diyos. Greater yung instinct talaga ng babae. Mamaya naman pakikita kung ano yung balanse ng lalaki at saka yung babae. Sige, 4 to 6. Kaya kapag nagpe-pray ang isang lalaki o nagpipreach ng mensahe ng Diyos Okay. na may takip ang ulo, Okay. pinapahiya niya si Christ. Okay. Hanggang 5 ba? 6. At pag nagpe-pray ang kahit sinong babae o nagpipreach ng mensahe ng Diyos nang walang takip ang ulo niya, pinapahiya niya ang asawa niya. Okay. Wala siyang pinagkaiba sa babaeng inahit ang ulo. Okay. Kung ayaw ng isang babae na magtakip ng ulo, Okay. magpagupit na lang siya ng buhok. Pero dahil nakakahiya para sa isang babae na magpaahit o magpagupit, Okay. dapat magtakip siya ng ulo. Veil yun. to, veil. Ngayon, ito ang pwede nating sabihin na cultural. Itong area na to. Hindi ba selective tayo yan? Hindi naman. May explanation tayo. May explanation tayo dyan. Kasi baka tayo lang nag-decide na ito, cultural, isa hindi. Okay. May explanation tayo dyan. Una muna sa lahat is, ang pinag-uusapan dito sa 4 to 6 is pagsasubmit. Malinaw tayo dun At lahat nagsasubmit. Nag-lay ng foundation. So, nagsasubmit yung Si lalaki. Christ, sa God, kay God. Kaya sabi dito is yung buhok nung, ang tawag dito, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. Why? Kasi nire-represent ng man si Christ. So, hindi na kailangan mag-cover. Si Christ ba covered? Hindi naman. Nire-represent ng man si Christ Pero bakit dito, pagdating sa babae, every woman who prays or prophesies with her head covered dishonors her head. Ay uncovered, dishonors her head. Kasi pagpapakita ito ng lack of submission or humility. Why? Because customs nila na kapag ikaw ay may veil, nagsasubmit nga under authority. Yun. Jew, Romans, and Greek. It was a custom both among the Greeks and Romans and among the Jews. It is a law, an express law, na walang babae ang dapat makita na walang belo pag lumalabas. So, ibig sabihin, common custom ito sa East.
Okay? Common custom ito sa East. At walang public prostitute naman ang lumalabas without a veil. Okay. So parang merong may ibig sabihin kapag hindi ka nag-veil, prostitute ako, parang gano'n. Pwede naman ganon. Stereotype, parang gano'n. Culture nga. So culture, ito pa. In some culture today, hindi veil. Sabi dito, nagsusot ng sombrero o ibang head covering sa pagpapakita ng humility. In the same way, ang head covering daw ay importanteng cultural meaning sa ancient Corinthians. So malinaw that this is a culture. Okay. Okay. Ngayon, pag sinabing veil, ano lang yon? Pag symbolism, tandaan natin na hindi yung veil per se ang mahalaga dito eh. Ang mahalaga dito is yung heart ng submission. Pwede ka kasing naka-veil. Parang circumcision yun eh. Diba? Oo. Yun yung gusto natin makita na, bakit naging cultural? Bakit yung pagpapatuloy? Sa totoo lang, ano yan eh? Cultural din yan eh. Kaya nga nung pagdating ng Gentiles, hindi naman nire-record yung pagpapatuli eh. Cultural. Cultural yung ganun. Kasi ano yan ng culture yan ng covenant ng Jew with God. Jew yun. Hindi ba namimili kayo? Ito, Jew lang. Ano ba ang pinopoint out dito? Yung bang veil o ang pinopoint out dito ay submission? Ano ba ang pinopoint out sa circumcision? Yung pagkaka-circumcise ng heart o nung totoong laman? Sige, baligtarin natin. O sige, hindi cultural. Mag-veil tayong lahat. Sige, mag-veil tayong, hindi, lahat ng babae lang inuutosan mag-veil, dito. Sige, mag-veil. Okay. Sige, mag-veil lahat tapos hindi naman sumusunod kay God. Wala din. Ano ang silbi ng veil? Mag-veil kay ang essence ng veil, nagpapasakop pang isang babae, di ba? As symbolism. As symbolism. Sige, mag-veil tayo pero bastos ako sa mister ko. Nga, wala din. So, kumbaga, kunwari, kinasal kayo, ang symbolism nun is veil, yung veil. O kaya, kinasal kayo, ang symbolism is yung sing-sing. Pero hindi naman kayo faithful sa isa't isa. Ala din. Para sa sing-sing. Kumbaga, walang meaning yung symbolism. Kapag di siya totoo sa spirit. Okay, culture pa yan o hindi. Kung hindi totoo sa heart. So, ang issue ng veil, submission pa rin. Oo. Okay. Ngayon, pupunta ako sa may God questions. Sige. Sabi dito, sa culture natin ngayon, we no longer view a woman's wearing of head covering as a sign of submission generally. Okay? Sa modern society ngayon, may gumagamit ng scarf, may gumagamit ng sombrero as fashion accessory lang. Ngayon, ang babae meron siyang choice na magsuot ng head covering kung sa tingin niya ito ang simbolo ng pagsasubmit or ng authority sa kanyang husband. May choice siya doon, hindi bawal yun. Ngayon, sabi, it is a personal choice at wag nating husgahan yung ibang mga tao regarding that. Sa culture ngayon, ano sir yung masasabi mo sa in terms of sa women being submissive? Una, culturally, sa ngayon. Culturally, pagiging submissive. Ng babae. Culturally? Ngayon, sa ngayon. Culturally. Meron ba? Hindi, yun yung tanong ko. Meron ba? Sige nga, ikaw Meron naman. Siguro, ang isa sa mga pwede kong sabihin na sabihin nating outward manifestation ng kanilang pagiging submissive is hindi ka magdadamit malaswa sa mata na iba. Okay. Hindi naman cultural yun. Parang general. Oo nga, parang gano'n na din. Okay. Kaya tanong ko, sa Pinas ba? Paano bang ano bang itsura ng submission? Actually sa Catholic, may veil covering ang mga madre. Mga kahit mga normal na tao lang. Normal wala naman naka-veil eh. Nakasombrero pa kay lalaki. Which is wag nga daw maglagay head covering. Ngayon kunwari, hindi daw veil yung buhok. Kaya yung pinakalambong. Kaya nga lang ang point dito, kung magpo-prophesy ka, kasi hindi na-cover yung head mo, pagpapakita daw yon sa time nila ng insubordination. So, mas mainam pa, naputuli mo lang yung buhok mo o kalbuhin mo yung sarili mo. Kaso, ang symbolism nun, pag kinalbo yung sarili mo, it is either prostitute ka or lesbian. Kasi hindi na mukhang babae yung babae.
Ganun din sa lalaki. Hindi na mukhang lalaki yung lalaki. Yun lang na may point nun. Pero sabi naman din ni John MacArthur, hindi naman niya sasabihin kung gaano lang kahaba yung buhok eh. It's between you and God. Ano yung modest na tignan. Ngayon, sabi dito sa maganda tong verse na to the real issue dito ay ang attitude ng puso sa pagsunod sa otoridad at pagpapasakop sa kanyang order as to the Lord. Makikita natin to sa Ephesians 5:22. Pwede rin tingnan natin yung 1 Timothy 2 verse 9 to 10. At ninanais ko na ang bawat babae ay magdamit ng maayos na merong pagiging decency pakahinahunan, propriety, pagsunod, kang ganun. Huwag kang yung magbe-braid ng buhok, may gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, tingnan mo good deeds, appropriate for women who profess to worship God. Okay. Diretsuin na natin, sir. So, sa mga babae ngayon ng simbahan, kailangan, bawal ba yung short hair? It's between hair and God. Kasi halimbawa, may alopecia yung babae. Case-to-case basis yan, hindi naman dapat maging rule yung exemption. Tama naman, I agree. Pero kunwari, is na-born again siya, ganun yung buhok niya. Paano gagawin ko? Kunyari, yung natin, meron tayong kapatid na BFP. Di ba? Oo. Yun yung required na gupit. So, sa mga ganung pagkakataon, hindi ko ginajudge yung tao based lang sa gupit niya or based lang sa kung nakasombrero ba or hindi. Kasi this time is yung submission ng tao dun sa mahalaga, no? No, kunwari, while reading this, nagkaroon siya ng conviction na magpahaba na nga ako ng buhok. Siya yun. So, ibig sabihin, ginamit niya yung liberty niya na parang mas okay nga na. Yun. So, liberty niya yun. Pero hindi ko ginajudge yung intention ng heart niya just because dun lang sa buhok o kung may cover ba or wala. Ayun. Kaya tayo, veil. Hindi natin ini-impose yung veil. Kasi di ba yung kala Zach Punen, di ba? Parang may veil sa kanila. Pero di ba nakausap naman natin si brother, tawag dito, Sam. Di ba hindi rin naman niya nire-record. Kunwari may pumunta doon na kunwari mga bago, ganyan. Hindi naman lang ginajudge just because walang veil. Pero hindi naman tayo yung, sige mag-veil tayo, mag-over-veil tayo, yung takpan mo na yung buong mukha mo. Yung kunwari mga hijab, iba-iba pa yun Merong mata lang. Ito lang, merong mata na lang, meron ngang may screen pa Hindi ganong submission yung sinasabi. Yung spirit talagang mahalaga dyan. Yung spirit ang mahalaga, yung heart dito ng submission. Submission ng parang alading pinagkaiba yun dun sa, yun nga, pagkain ng... parang parehas nga lang din. Similar lang. Huwag mong gamitin yung liberty mo para makatisod ng ibang... Saka, ingatan mo yung sarili mo na ma-associate ka na rebelde. Yes. O sa mga group of people o ma-attach yung pangalan mo sa certain sin. Di ba? Oo. Kasi ang culture daw nun, sir, sa mga babae na nagpapaahit ng buhok is sila yung mga nagpa-protest about sa feminist movement ng time daw na yon. Tapos ang ginagawa daw talaga nila is hindi sila nagiging faithful sa husband nila to promote equality nung time daw nila. Kaya nga sabi dito, sa Corinthian culture, ang babae na nagko-cover ng buhok niya during worship o kapag siya ay nasa labas is magpapakita na nagsasubmit siya sa authority. Ibig sabihin, malinaw sa kanila yun na kapag naka-veil. Sa atin, kunwari, naka-veil ka, ano yung message nun? Wala. Kasi ang init pa. Ayun nga Kasi nga hindi nga natin culture. Sa kanila, law yun So, hindi siya pang worship lang. Law yun. Kahit na nasa labas ka, na nagmomol, o hindi ka nagsisimba, o nagsisimba ka, pag yung babae may veil, sasabi siya sa authority, law and culture nila yun. Sa atin ba may ganon? Wala. So, kumbaga... So, paano natin i-apply itong mga verse na to? Maging submissive kayo by heart. Yes, exactly. Actually, paano mo maipapakita modern time, yung submission ng babae sa loob ng church? Yeah. Ayan. Na hindi cultural. Una, hindi babae ang pastor ng church. Malinaw doon. Malinaw yun. Oo, yun. At saka, gusto ko lang i-correct
hindi ito bagong preaching. Mm. Kasi ang baka akala nila mga bago lang yung Kapakalat ng nagpapakalat o nagse-share na hindi dapat nagpapastor o nagtitake authority ang babae inside the church with the position of preaching and teaching. This is already an old issue. Even before pa ipanganak yung mga nagsasabi na hindi na bagong issue yan or lately mga bagong tao lang nagse-share. That is already wrong. Established na nga eh. Oh, that's already a false accusation na mga New teachings ito. Hindi ito new teachings. Lumang-luma na to. Culturally speaking nga lang eh. 'Di ba? Sa creation nga napunta eh. Oh, tapos banggitin man nila yung culture, bakit ang binanggit creation? Oh. Where is culture in the creation? Ala pa namang ala pang established din ng mga society noong time na yon. So for you to decry na cultural yun, ano yung ibig sabihin nung it was Adam first then Eve? Asan ang culture doon? So kailangan malinaw tayo doon sa ganung bagay. Again, kung ipipilit mo pa rin, nilalapastangan mo yung order na ibinigay ni God. Ngayon pag tinanong chain reaction yun. Ngayon pag tinanong mo naman, ano nilalapastangan doon? Si God na nga na wala namang command na kasi di ba merong there's no male and female, di ba? that is pertaining sa salvation. Madali kasi out of context isang verse pag gusto mo pakabig eh. Tama. Are we faithful enough na kinuha natin during that context? Kung mapapansin natin, Catholic, INC, even Muslims, ala namang babae na naglilid sa baka kanila. that's what make us different. Baka Sometimes being different makes you wrong. Kasi ibig sabihin, hindi ka faithful sa simplest terms na ano yung order na ibinigay ng simbahan patungkol sa bagay na yun. So sometimes being different is not always na identity mo to, na tama ka, na binrake mo yung barriers. Sometimes you are breaking the law of God. Not barriers. Hindi barriers yung point doon. Next, 7 to 10. Okay. 7 to 10. Hindi kailangan magtakip ng ulo ang isang lalaki kasi nire-reflect niya ang image at karangalan ng Diyos. Pero ang babae, nire-reflect niya ang karangalan ng lalaki. Kasi hindi nilikha ang lalaki galing sa babae. Pero ang babae galing sa lalaki. Hindi rin nilikha ang lalaki para sa babae. Pero ang babae para sa lalaki. Hanggang Gis, alang-alang sa mga anghel, dapat magtakip ng ulo ang isang babae para ipakita na nasasakop siya ng asawa niya. Okay. Kasi itinuturo din sa mga anghel yung pag-submit. So ibig sabihin, sa Hebrews. So ibig sabihin, even angels kailangan mag-submit. Ngayon, pinakikita ito ni God sa pamamagitan ng man sa kanyang mga angels na talagang kailangan mag-submit ng lahat. Yun. So, ibig sabihin, present yung mga anghel sa assembly ng mga Kristiyano na nag-worship. Wala talagang ego dapat. Ngayon, kung yung given na, bakit walang covering yung lalaki? Kasi siya yung image ng glory ni God. Ngayon, yung babae, bakit kailangang merong sabihin natin na submission? It is para makita ng anghel na even yung babae is marunong mag-submit so as to sila din, matuto silang mag-submit. Why? Kasi sa Hebrews chapter 1, kino-command ni God na i-worship ng mga anghel yung Son. Sino ba yung Son? Ibig sabihin hindi S-O-N. araw, hindi si Ra. S-O-N. Si Jesus. Ngayon, if si Jesus hindi God, why would God tell the angels na i-worship yung Son? So, yung mga... Simple. Yung mga ganong terminology ba? Ngayon, now the premise here sinabi is about sa creation. Yes. And how kung ano yung essence natin bilang tao. Yes. As male and female. Yes. Ang tanong, is creation a culture? Hindi. Kumbaga, dapat malinaw sa atin kung alin ang culture at hindi. Kung doon pa lang, medyo meron na tayong mali sa, may pagkukulang na tayo sa discernment.
kailangan natin i-check yung heart natin. Ako ba ang nag-i-interpret ng Bible o hinahayaan ko yung Bible ang mag-interpret sa kanyang sarili? Kasi baka meron kang ulterior motive na i-prove na ay ginajustify ko yung ginagawa kong mali. Sa paanong paraan? Achievements? Hindi lang achievements, nandiyan ka na eh. So, syempre, it is very hard for you na aminin na mali ka. Achievements, sa dami mo nang natulungan, charity works, ministry success. But, that is the opportunity for you to become like Paul. At masabi mo na I consider everything rubbish. Kasi nag-submit ka. Yan tanong, lahat ba tayo may opportunity na maging katulad ni Paul? Ala. Pero sabi ni Paul, imitate Christ. Privilege sana, no? Pero at the end of the day, ang may malaking kasalanan pa rin dito ay hindi na may babae, lalaki. Kasi yan yung essence ng headship. Oo. Kasi headship. hindi niya pinamunuan at pinagsakupan yung kanyang asawa. So, sige na nga, gumanon siya. Oo. So, meaning to say, kaya nga sabi ko, hindi siya nag-take stand. Sabi ko gano'n, huwag kayo nagagalit if sinasabi ko na walang authority sa preaching and teaching sa loob ng simbahan among men ang babae. Kasi greater yung dinedemand ni God sa lalaki. Meron akong nakausap na brethren natin bago. May edad na, si tita. Isa sa mga din niya yun is belief nga niya is yung about sa women pastor. And then, isa sa mga excuse na nadinig niya na sinabi sa kanya, actually, ito pertaining sa church na hindi ko kilala actually, kung meron na mag-rise up naman, is willing namang daw mag-step down yung women pastor. Nabanggit din naman niya sa akin kung anong church at saka kung sinong particular na pastora. However kasi, kunwari, may council of elders, tas puro lalaki. Imposible. Sabihin, wala kang council ng elder siguro sa church. So, another fault na naman. Another fault na naman pag ganon. Kasi kung meron kang council of elders, anytime na kunwari, sige, pahinga muna yung pastor. May kahalili. Meron kahalili. Doon pa lang, nakikita natin advantage na may council eh. Hindi pwedeng isa lang ang may control or may power sa loob ng management ng church. Kasi kailangan may bumabalanse sa'yo. Kasi baka hindi mo minsan na-check yung heart mo na parang ikaw na yung... Call the shots na ako. Ikaw na yung nagko-call ng shots na kahit disagree lahat, ikaw agree, ikaw pa rin masusunod. Ako kausap ng Diyos hindi siya proper. Tapos, ikaw naman, titignan o idadaan mo sa physical na success. Diba, buti na lang, nakinig ako kay Lord. Kung nakinig ako sa inyo, hindi na tuloy ito. So, ibig sabihin, ang basihan mo, yung physical success. Yan tanong, nasa na ba yung mga tao na yun? Ala rin naman eh. So, sometimes we boast because of what we see. Or we have to justify. Na-justify natin. Sabi sa Bible, yung mga Pharisee daw, so good at justifying themselves before man. Pero hindi nila alam na yun is abomination with God. Ngayon, the idea of authority and submission to authority are important because mahalaga sila sa being ni God. Yeah. Okay. The first person of the Holy Trinity is the Father. The second person is the Son. And in those title and relationship of authority and submission to authority, si Father God na nag-exercise ng authority over sa Son, yung Son, si Jesus, nagsasubmit kay God the Father. And this is the very nature of being of God. Ngayon, kung tayo, hindi natin sinusunod yung biblical authority, so, papapakita din doon na hindi tayo sumusunod sa example na sinit. Kumbaga, si Father, Son, and Holy Spirit is merong order and submission. Walang offense sa kanila. In unity sila. Basahin ko lang to Ngayon, kung si God the Son is nagsasubmit kay God the Father dahil alam niya na ang may authority is si God the Father. Ang sabi dito is failure to exercise biblical authority is failure to submit to biblical authority. And failure to submit to biblical authority ay hindi lang basta mali at malungkot, kundi ito ay kasalanan
sa very nature ni God. Binabasa ko lang Remember 1 Samuel 15:23. Madalas din nilang sinasabi to kapag ayaw mag-submit no tao sa pastor Rebellion is as the sin of witchcraft. So, ibig sabihin, back to you. Na, Rebelde pala yan. Kasi sabihin mo rebelde yung ibang tao na porkit ayaw sundin yung babaeng pastor. Because in the first place, hindi naman siya biblical. Ito binabasa ko lang sa Enduring Word. Ito sabi it is not only wrong and sad, it is a sin against the very nature of God dahil even si Jesus equal with God. Okay? Nag-submit siya kay God the Father. Ano ang excuse? Siyempre, given, ano ang excuse ng lalaki na mag-submit kay God? Ano ang excuse ng babae na hindi mag-submit sa asawa niya lalaki? Even more, yung hindi niya kunin yung authority sa loob ng simbahan at sa tahanan. Wala ka ng excuse doon. Wala na. Pupot na talaga. Yes. Ito, konti na lang. 11 Hanggang to 12. saan ba? Sige, sagad mo ng 16. Pero maikli lang kasi ang dyan 11. 11 to 12. Maikli lang naman yan Pero kahit ganun, sa buhay natin sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki. At kailangan din ng lalaki ang babae. Okay. So merong Balance. Oo. Pares nilang kailangan ng isa't isa. Yes. Walang inferior. superior. Oo. Kasi nang galing man ang babae sa lalaki, pinapanganak naman ng babae ang lalaki. Diba? At sa Diyos nang galing ang lahat. Yan nga yung pinapoint. Hanggang 12 na yan Oo. Kayo na ang mag-judge. Tama ba na makitang nagpe-pray sa Diyos in public ang isang babae na walang takip sa ulo? Oo. Di ba talaga namang nakakahiya pag mahaba ang buhok ng isang lalaki? O yun yung yung issue. Pero pag mahaba ang buhok ng isang babae, di ba maganda yun sa kanya? Okay. Binigay kasi sa kanya ang buhok niya para maging pantakip sa ulo. Pero kung may gustong kumontra dito, alam na niya na may kukontra kaya inunahan Ang masasabi ko lang, wala kaming ibang practice na sinusunod pag nagsisimba except dito. Ganun din ang iba sa mga simbahan ng Diyos. Diba? So, kumbaga, it's more on yung practices. Pero yung pinopoint out dito na hindi inferior ang babae sa lalaki, naman, tama. Yes, hinugot ang babae sa tadyang na lalaki, pero yung lalaki ipinapanganak galing sa babae. So, walang inferior doon. At responsibility nga nung babae. Oo, it's just a matter of order, accountability, and authority na galing kay God. Tapos na doon. Humahaba lang kasi kapag merong personal agenda ang isang tao. Purkit ako, babae, di ba? Ganun yung ngayon. Uso ngayon yun Hindi naman binawal na yung babae na mag-teach sa younger women, di ba? Kasi ngayon, na mag-submit. Gawa ko yung mga gender training, sensitivity, equality. Kung equality, meron ako nabasa na na quote na ewan ko, cringy lang siya sa akin. Parang sinabi dun sa quote is magpasalamat kayo, kaming mga babaeng gusto lang namin is equality, hindi revenge. Siguro may mga abuse siguro sir, before. Pero again, pinost ko na to minsan, kung di ka Christian, maintindihan ko na sasabihin mo yun. Pero kunwari Kristiyano ka and you profess to be one, hindi ka nabubuhay sa wisdom ng mundo. Though practically, meron benefit yun, pero mas may benefit na nag-i-stand tayo sa word ni God kasi si God yung nagbibigay ng prosperity sa pagsunod sa mga ganong bagay. Okay. So, in short, kayo mag-judge. Tama ba? Kasi kunwari, hindi naman natin culture yung pagsusuot ng veil. Ikaw mag-judge. Nagsasubmit ba yung babae? Kunwari, itong particular na sister na to. Kunwari, yes, attend siya na attend. Nakikita ba sa buhay niya na submissive siya? Hindi. O kahit na 10 veil yung ilagay mo sa kanya, kahit buong katawan, takpan niya ng veil, hindi yun submission. Okay? Ngayon, kunwari itong babae na to, hindi nagbe-veil, pero makikita mo na napaka-repentant, napaka-ano niya. Ibig sabihin, submissive itong tao na to. So, kumbaga, hindi natin basihan yung suot o hindi suot.
Pero ikaw, wag mong gamitin liberty mo para Sa ano makatisod ng naman, ibang sa tao. lalaki naman sa buhok. Nasa ira ako na nagpagupit eh. Ang masasabi ko lang, sinabi ni John MacArthur. Yung sinabi mo kanina. Hindi ko nasabihin kung hanggang Gano'ng saan o kahaba gano'ng yung haba. mahaba. Oh. It's between you and the Holy Spirit. Pero ako, ang personal practice ko, again, ako to, hindi to yung exact na lagay sa Bible. As a teacher, you have to be presentable kasi doon sa mga estudyante mo. Kaya nga, yung pagtatato, doon meron kaming co-teacher na may tattoo na, kumbaga talagang nagiging woke na, nasisira na yung mga common na barriers. Ako naman, gusto ko na yung mga estudyante is magkaroon ng decency. Pinakikita ko sa kanila at ino-open ko sa mind nila na may mga traditional na paniniwala, na may mga luma sabihin natin or sabihin natin hindi innovative na mga thinking, pero walang masama. Safe pa sa'yo, helpful pa sa'yo, malinis pa Hindi tingnan. outdated. Hindi pa outdated. Oo. So, kumbaga, wala akong hikaw. Never ako nagbutas ng tenga. Never ako nagpatato. Or whatever. So, kumbaga, hindi dahil baduy ako or what, ayoko lang. Tsaka, gusto ko lang maging example sa kanila na hindi nila gagawing issue yung ganun. Ayun. So, even sa fashion, hindi ako nakikigaya sa fashion ng mundo na ang gusto ko makita nila sa akin is hindi yung itsura ko o yung pananamit ko. Makita nila ako bilang guro na nag-i-impart sa kanila ng knowledge. Napaka-noble naman. Hindi mas noble. Yun yung common. Yun yung common bilang guro. Basic ka na. No. Pinaka-basic. Pinaka-basic. Ayan. Ano pa, sir? Yan lang naman. Ang sabi dito, ngayon, kung... Kasi ang sa Tagalog, grabe yun eh. Parang, hindi nyo ba alam na sa isang lalaki ay karumal-dumal lang may makawang buhok? Yun yung sa old Tagalog eh. Ayan. Ngayon, brother, pagdating sa ganon, it's between you and God. Actually, ang mga explanation dito is madami. Biologically, ang ano nila dito, ang explanation dito ni Paul, biologically, na as a male is yung testosterone, parang may 3 cycle ang Okay. 3 cycle daw ang hair hair growth. Una yata is development ng new hair. Pangalawa is growing. Pangatlo is yung mamamatay. Okay. Kaya marami daw sa lalaki yung napapanot. Okay. Kasi ang male testosterone, mabilis daw ang cycle ng tatlo na yun. Pag sobrang lakas din ng male testosterone mo, nakakapatay din ng buhok. Whereas, sa estrogen daw, sa female hormone naman daw, is mas matagal daw yung sa... Cycle. Yung cycle ng Okay, sa buhok nila. Sa animal lang din daw. Parang gano'n. Sa akin naman. Culture. Actually, culture lang din naman. Parang ang sabi dun sa gut questions about dito is men should look masculine. Women should look feminine. May nakita tayo kanina doon sa Miss Universe na maikli buhok. Pero babaeng yung tsura niya. Mas mukha pa ka siyang babae kaysa doon sa, kaysa doon sa iba na mahaba kay buhok pero yung itsura parang natabunan na ng makeup. Yun. Yun lang Pero kumbaga, ang paalala ko lang palagi, wag natin gamitin yung liberty natin para mag-cause yung iba na mag-stumble. Yun lang naman ang akin. So, baga, hindi ako mag-i-impose regarding that. Pero... Hindi ibig sabihin wala kang salvation o mababang nila lang. Yeah. Kumbaga, dyan sa part na yan, hindi ko ma-judge yung heart ng tao. It's a matter of conviction. Yun. Ayun lang. Guys, thank you. Maraming salamat. God bless everyone.